Nagsimula ang lahat sa isang maliit na bayan kung saan ang mga puno ay nagsisilbing saksi sa mga sigawan at halakhakan ng mga batang walang ibang iniintindi kundi ang kasiyahan. Ako si Gabriel at siya si Lila. Mula pagkabata, sabay naming sinasalubong ang bawat araw. Magkasama sa mga laro, mga pangarap at mga lihim. Sa aming pananaw, kami ay walang iba kundi magkaibigang matagal nang magkasama. Ang akala ko noon, iyon na ang lahat. Ang hindi ko alam, ang aming kwento ay may mas malalim na hinaharap. Isang gabi, habang kami nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga, nagkaroon ng kakaibang katahimikan sa pagitan naming dalawa. Ang dati-rati na pupuno ng tawanan at kulitan, ngayoy tila pinuno ng mga tanong. Sa dilim ng gabi, tanging mga bituin lamang ang aming saksi. Gab, may mga bagay ka bang gustong gawin na hindi mo pa nagagawa? Tanong ni Lila habang abala sa pagtingin sa mga bituin. Napalunok ako. Oo, marami. Sagot ko nang hindi tinitingnan ang kanyang mga mata. Bakit mo naman natanong? Iniisip ko lang, marami na tayong pinagsamahan. Pero parang ang dami ko pang hindi alam tungkol sa'yo. Sagot niya na may halong lungkot. Ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng kasagutan. Mga mata na dati ko lamang tinitingnan bilang mata ng isang kaibigan. Sa gabing iyon, nag-umpisa akong makaramdam ng kakaiba. Hindi ko maintindihan. Ang dating kaswal na pag-uusap ay tila puno ng ibang damdamin. Ni hindi ko maipaliwanag. Sa mga sumunod na linggo, nagpatuloy ang aming pagkakaibigan sa dati nitong takbo. Ngunit sa kabila ng normal na takbo ng aming araw, may bumabagabag sa akin. Ang damdamin ko para kay Lila ay unti-unting nagbabago. Isang araw, sa isang hindi inaasahang pagkakataon, nakita kong umiiyak si Lila sa gilid ng kanilang bahay. Hindi ko alam ang dahilan, ngunit agad ko siyang nilapitan. Lila, anong nangyari? Tanong ko habang inaalalayan siya. Wala, Gab. Sadyang marami lang akong iniisip. Sagot niya habang pilit nang umingiti. Ngunit alam kong hindi iyon ang totoo. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang lungkot na hindi ko kayang ipaliwanag. Noon ko napagtanto na ang pangarap kong protektahan siya bilang isang kaibigan ay tila hindi na sapat. May bahagi sa akin na gustong mag-alok ng higit pa, ngunit natatakot akong mawala kung anuman ang meron kami. Habang abala sa pag-iisip, bigla siyang nagsalita. Gab, minsan naiisip ko, paano kung hindi na lang tayo magkaibigan? Isang tanong na tila yumanig sa buong pagkatao ko. Paano kung ang ibig sabihin nito ay hindi na kami kailanman magiging magkaibigan? Hindi ko alam ang isasagot. Sa halip, tinitigan ko siya. Sinusubukang intindihin ang kanyang mga mata. Ngunit bago ko pa man masabi ang aking damdamin, may narinig kaming sigawan mula sa kapitbahay. Isang pangyayaring magbabago sa aming mga buhay. Ako si Marco at si Lily ang matalik kong kaibigan mula pa noong kami ay nasa kindergarten. Sa ngayon, pareho na kaming nagtatrabaho. Ngunit hindi pa rin nagbabago ang aming pagkakaibigan. Minsan, nagtataka ako kung may malalim na kahulugan na ang aming samahan. Ngunit pilit kong ipinaparamdam sa sarili ko na sapat na ang pagiging magkaibigan lang. Isang araw, habang kami ni Lily ay naglalakad sa park na paborito naming puntahan tuwing Sabado, napansin kong tila may kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Parang may gusto siyang sabihin pero pinipigilan niya. Marco, ano bang plano mo sa buhay? Tanong ni Lily habang nakatingin sa langit. Napaisip ako sandali. Hindi ko inaasahan ang seryosong tanong na iyon mula sa kanya. Well, gusto kong magpatuloy sa trabaho ko bilang graphic designer. Alam mo naman, pangarap kong makilala ang mga likha ko hindi lang dito sa bansa, kundi pati na rin sa ibang lugar. Tumango si Lily, ngunit tila hindi niya nakuha ang sagot na gusto niya.
Ikaw ba, Lily? Ano bang plano mo? Gusto kong maging matagumpay sa larangan ng pagsusulat. Alam mo naman, pangarap kong maisulat ang kwento ng buhay ko. Kasama ka, syempre. Sagot niya, na may ngiti sa kanyang labi. Napatitig ako sa kanya. Madalas naming pag-usapan ang mga pangarap namin. Ngunit sa pagkakataong iyon, higit pa sa pangarap ang naramdaman ko. Parang may kakaibang damdaming bumabalot sa akin tuwing kasama ko siya. Hindi ko maipaliwanag na para bang may puwang sa puso ko na siya lang ang makakapuno. Lumipas ang ilang linggo at napansin kong nagiging madalas ang pag-aaya ni Lily na magkape o maglakad-lakad. Hindi ko alam pero parang may hinahanap siya sa akin. Isang gabi, habang kami ay nasa isang maliit na coffee shop, bigla siyang nagtanong. Marco, sa tingin mo ba, may pag-asa na ang dalawang matalik na magkaibigan ay maging higit pa sa kaibigan? Nagulat ako sa tanong niya. Hindi ko alam kung paano sasagutin iyon. Well, sa palagay ko, posible. Pero hindi ko alam kung paano iyon mangyayari nang hindi nasisira ang pagkakaibigan. Tahimik si Lily, tila nag-iisip. Sa palagay mo ba, kung may nararamdaman ng isa sa atin, dapat bang sabihin iyon kahit na may posibilidad na masira ang lahat? Hindi ko alam kung anong isasagot. Ang tanong niya ay tila may bigat na hindi ko kayang buhatin. Siguro, dapat nating pahalagahan ang kung anong meron tayo. Mahirap magpahayag kung hindi tayo sigurado sa nararamdaman ng isa't isa. Tumango siya, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung tama ang sagot ko, pero alam kong may gusto siyang sabihin na hindi niya magawa. Isang buwan ang lumipas at naging abala kami pareho sa trabaho. Hindi na kami gaanong nagkikita, ngunit sa isang hindi inaasahang pagkakataon, nagkita kami sa isang bookstore. Nagulat ako nang makita ko siya roon, tila may hinahanap na libro. Marco, naisip kong pumunta dito sa bookstore dahil gusto kong maghanap ng inspirasyon para sa sinusulat ko. Sabi ni Lily. Anong klaseng inspirasyon ang hinahanap mo? Tanong ko, habang tinitingnan ang mga librong nasa shelf. Kwento ng dalawang magkaibigan na nagmahalan, pero hindi nila alam kung paano umamin sa isa't isa. Sagot niya, habang nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung paano ko itatago ang nararamdaman ko sa mga oras na iyon. Parang ang bawat salita niya ay tumatagos sa puso ko. Alam kong may gusto rin akong ipahayag, pero natatakot ako. Paano kung hindi niya ako nararamdaman sa parehong paraan? Paano kung masira ang lahat? Paalis na kami sa bookstore nang bigla siyang huminto. Marco, may kailangan akong sabihin sa'yo. Sabi niya, na may determinasyon sa kanyang boses. Tumigil ako sa paglakad at humarap sa kanya. Ano yan, Lily? Marco, matagal ko nang nararamdaman ito. Mahal kita hindi lang bilang kaibigan. Mahal kita ng higit pa roon. Pag-amin niya, habang nakatingin ng diretsyo sa aking mga mata. Nabigla ako sa sinabi niya. Hindi ko inaasahan na siya ang unang aamin. Hindi ko alam kung paano magre-react. Pero sa loob ko, may matagal nang bumubulong na damdamin. Mahal ko siya. Mahal ko siya ng higit pa sa kaibigan. Ngunit bago ko pa maipahayag ang nararamdaman ko, biglang may tumawag sa cellphone niya. Sandali, Marco. Kailangan ko lang sagutin ito. Sabi niya, habang lumayo ng kaunti. Habang sinasagot niya ang tawag, naramdaman ko ang bigat ng pagkakataon. Paano kung may hindi magandang balita sa tawag na iyon? Paano kung may ibang balakid sa aming dalawa? Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang takot na baka hindi na maulit ang pagkakataon na ito. Nang bumalik siya, may bakas ng pag-aalala sa kanyang muka. Marco, kailangan nating pag-usapan ito sa ibang pagkakataon. May emergency sa pamilya. At sa mga sandaling iyon, iniwan niya ako sa bookstore. Hawak ang hindi inaasahang twist sa aming kwento.
Nakabitin ng aking damdamin, ngunit puno ng pag-asa. Magkakaroon ba kami ng pagkakataon na ipagpatuloy ang aming nadarama? Ako si Marco, at mula pagkabata, si Ella na marahil ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Nagsimula ang lahat noong kami musmus pa lamang, naglalaro sa likod ng aming mga bahay sa pag-aakala na walang hanggan ang aming mga araw. Pero ngayon, habang unti-unting nahuhubog ang aming mga pangarap at kinabukasan, nararamdaman kong may nagbabago. Hindi lang sa paligid, kundi sa akin mismo. Sa bawat araw na dumaraan, lalong tumitindi ang damdamin ko para kay Ella. Alam kong matalik kaming magkaibigan at hindi ko gustong sirain ang aming samahan sa pamamagitan ng paglalahad ng nararamdaman ko. Kaya't pinili kong manatiling tahimik, pinagmamasdan siya mula sa malayo habang masaya siyang nakikipag-usap sa mga kaibigan namin. Isang araw, habang naglalakad kami pauwi mula sa unibersidad, nasabi ni Ella na may isang lalaki sa klase niya na nagbibigay ng interes sa kanya. Hindi ko alam kung bakit, pero may kirot akong naramdaman sa dibdib ko. Pilit kong ipinakita na masaya ako para sa kanya, kahit na ang totoo'y hindi ko alam kung paano ko haharapin ang posibilidad na maaring may ibang taong darating at magiging bahagi ng buhay niya. Marco, ano sa tingin mo? Mukhang mabait naman si Ian, di ba? Tanong ni Ella na may kasamang ngiti sa kanyang mga labi. Nagkunwari akong hindi naaapektuhan. Oo nga, Ella. Mukhang maaasahan, sagot ko, kahit na sa loob ko'y naguguluhan ako. Paano kung sa kanya talaga ang puso ni Ella? Paano kung dumating ang araw na hindi na ako ang una niyang tatawagan kapag may problema siya? Ilang linggo ang lumipas, at palaging binabanggit ni Ella si Ian sa aming mga usapan. Nakikita ko ang saya sa kanyang mga mata, at habang masaya ako para sa kanya, hindi ko maikakaila ang lungkot na bumabalot sa puso ko. Paano ko nga ba sasabihing mahal ko siya kung tila ba may ibang tao nang umaagaw sa kanyang pansin? Isang gabi, naimbitahan ako ni Ella sa isang maliit na salusalo sa kanilang bahay. Nandun si Ian at kitang-kita ko kung paano siya tinitingnan ni Ella. Ang sakit na nararamdaman ko ay tila ba lalo pang tumindi, pero wala akong magawa kundi ang manatiling nakangiti at magpatuloy sa pakikipagkwentuhan sa ibang mga kaibigan. Sa kabila ng ngiti ko, hindi ko maalis ang tanong sa isip ko. Paano kung hindi na ako ang best friend na mahal niya habang buhay? Bago magtapos ang gabi, nagkaroon kami ng pagkakataong makausap ng masinsinan ni Ella sa kanilang balkonahe. Tila ba naramdaman niya ang pag-aalinlangan ko, kaya't tinanong niya ako kung may problema ba. Hindi ko alam kung paano ako makakawala sa sitwasyong iyon nang hindi nabubunyag ang nararamdaman ko. Marco, alam kong may bumabagabag sa'yo. Sabihin mo naman sa'kin, di ba magkaibigan tayo? Tanong ni Ella, puno ng pag-aalala sa kanyang tinig. Napatitig ako sa kanya, umaasang makahanap ng tamang salita. Pero, bago pa ako makapag-isip ng sasabihin, biglang may sumiklab na liwanag mula sa likuran ni Ella. Nagulat kaming pareho at sabay kaming tumingala upang tingnan kung ano iyon. Isa palang bulalakaw ang dumaan, nag-iwan ng marikit na guhit sa kalangitan. Wow, nakita mo yon? Tanong ni Ella, punong-puno ng pagkamangha. Ngumiti ako, at sa sandaling iyon, naisip ko na baka ito na ang pagkakataon kong sabihin ang totoo. Ella, may isang bagay akong gustong sabihin sa'yo. Simula ko, habang pilit na binubuo ang lakas ng loob. Ngunit bago pa man ako makapagpatuloy, may narinig kaming tawag mula sa loob ng bahay. Si Ian pala, hinahanap si Ella upang magpaalam na uuwi na siya. Nakita ko ang pag-aalala sa mata ni Ella, at sa sandaling iyon, alam kong hindi pa ito ang tamang oras. Mamaya na lang, Marco. Sige, pasensya ka na ha? Sabi ni Ella bago siya tumakbo papasok.
Iniwan akong nag-iisa sa balkonahe. At habang pinagmamasdan ko ang mga bituin, naisip ko na baka hindi pa ito ang tamang panahon. Pero sa kailaliman ng puso ko, alam kong kailangan ko nang sabihin ang nararamdaman ko bago pa maging huli ang lahat. Ngunit sa likod ng isip ko, may bumubulong na baka hindi ko na masabi pa sa kanya ang lahat. Ang tanong, handa na ba akong ipagsapalaran ang lahat para sa pag-ibig na ito? O mananatili na lang ba ako sa isang tabi, patuloy na umaasang balang araw ay magiging akin siya? Hindi ko alam kung paano nagsimula ang lahat. Siguro, isang umaga, habang naglalakad kami sa tabing dagat, o baka isang gabi, sa ilalim ng mga bituin, habang tahimik na nakaupo sa aming paboritong tambayan. Sa aming mahabang pagkakaibigan, palaging may mga bagay na hindi ipinapahayag, mga salitang hindi binibigkas, dahil sa takot na masira ang kung anong mayroon kami. Ngunit sa mga huling linggo, may kakaibang pagbabago sa hangin, na tila isang bulong ng pag-asa at pag-aalinlangan. Nagsimula ito sa mga maliliit na bagay. Ang kanyang mga mata, na palaging puno ng kasiyahan at kalokohan, ay tila may bagong lalim. Isang malalim na pagtingin na nagtatanong ng higit pa kaysa sa dati niyang mga biro. Minsan, nahuhuli ko siyang nakatitig sa akin, na parang may nais siyang sabihin, ngunit natatakot sa kung ano ang maaaring mangyari kung gagawin niya. Isang umaga, habang kami ay nagkakape sa aming paboritong coffee shop, napansin ko ang kanyang kakaibang katahimikan. Sa halip, nakaraniwang mga usapan namin tungkol sa trabaho, pamilya, at kung ano-ano pa, naramdaman ko ang bigat ng kung anong hindi niya sinasabi. Hindi ko na napigilan ang sarili ko, kaya tinanong ko siya, "Anong iniisip mo?" Ngumiti siya. Ngunit ang kanyang ngiti ay may halong pag-aalinlangan. "Wala. O baka marami. Hindi ko rin alam. Pwede mo namang sabihin sa akin. Alam mo yan," sabi ko. Sinusubukang gawing magaan ang usapan. Ngunit sa halip na sagutin ang tanong ko, tinanong niya ako ng isang bagay na hindi ko inaasahan. "Anong gagawin mo kung may magbago sa pagitan natin?" Napatigil ako. Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Sa buong buhay namin bilang magkaibigan, hindi ko kailanman inisip na may puwang para sa pagbabago. Lagi kong iniisip na kami ay palaging magiging ganito. Mga kaibigan na kayang magtawanan sa kahit anong sitwasyon. Ngunit ang tanong niyang iyon ay nagbigay sa akin ng pag-iisip, isang pag-iisip na hindi ko inaasahan kailanman. Siguro, nagsimula ako, sinusubukan pa rin ang tamang mga salita. Siguro ay depende sa kung anong pagbabago. Tayo pa rin naman, di ba? Kahit ano pa yan. Tumango siya, ngunit nakita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. "Kahit ano pa yan," ulit niya, na parang sinisikap niyang kumbinsihin ang sarili niya. Lumipas ang mga araw at patuloy na tinatawag ng puso ko ang kanyang pangalan. Na-realize ko na hindi ko alam kung paano o kailan nagsimulang magbago ang nararamdaman ko para sa kanya. Ang dating simple at natural na damdamin ay naging mas komplikado, mas malalim, na parang may bagong dimensyon sa aming pagkakaibigan na hindi ko pa lubos na nauunawaan. Isang gabi, matapos ang isang mahabang araw sa trabaho, nagpasya kaming maglakad-lakad sa parke. Ang malamig na simoy ng hangin ay nagdala ng kakaibang saya sa akin. Habang nagkukwento siya tungkol sa kanyang pangarap na biyahe, naramdaman kong unti-unti akong naguguluhan. Hindi dahil sa kanyang mga kwento, kundi dahil sa damdamin kong lumalago. Hindi ko alam kung paano ko ito haharapin. Bigla siyang huminto sa paglalakad at humarap sa akin. "May sasabihin sana ako sa'yo," sabi niya, halatang kinakabahan. "Sige, ano yun?" Tanong ko. Sinusubukan ng tono ng boses ko na maging kalmado kahit na ang puso ko ay nagwawala sa kaba. Huminga siya ng malalim.
At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng kung anumang sasabihin niya. May nararamdaman ako para sa'yo na higit pa sa pagiging magkaibigan. Napatigil ang mundo ko. Ang mga salitang iyon ay ang hindi ko inaasahan ngunit pinapangarap. Ang mga salitang iyon ay ang sagot sa mga tanong na matagal ko nang hinahanap. Alam ko na baka hindi ito ang nararamdaman mo. At ayos lang yun. Patuloy niya, na tila handang tanggapin ang kahit anong sagot ko. Pero, kailangan ko lang sabihin. Kailangan kong malaman kung anong mangyayari kung ipapahayag ko ito. Sa sandaling iyon, alam ko na may isang bagay na hindi na maaaring balewalain. Ang aming pagkakaibigan ay narating ang puntong hindi na pwedeng bumalik sa dati. Sa aming harapan ay isang daan na puno ng pag-asa at panganib, ngunit naglalaman ng pangako ng isang bagay na mas malalim, mas totoo. Ngunit bago ko pa magawang sagutin siya, dumating ang isang tawag na hindi inaasahan. Ang kanyang telepono ay nagring, at sa kanyang pagtingin, alam kong ito ay mahalaga. Sandali lang, sabi niya, habang sinasagot ang tawag. Habang nakikinig siya, nakita ko ang pagbabago sa kanyang muka. Ang dating pag-aalinlangan ay napalitan ng pagkabigla at pag-aalala. Sa kanyang pagbagsak ng balikat, alam ko na ang tawag na iyon ay may kakaibang dala. Naku, sorry, kailangan kong umalis. Sabi niya, halatang nagmamadali. May emergency sa bahay. Pag-usapan natin ito, promise. At sa kanyang pag-alis, naiwan akong nag-iisa. Hawak ang bigat ng hindi pa natatapos na pag-uusap at ang pangako ng isang bagay na hindi ko pa lubos na nauunawaan. Sa likod ng kanyang pag-alis ay isang cliffhanger na puno ng misteryo at pag-asa. Ang aming kwento ay hindi pa tapos, ngunit ang pagbabago ay nagsimula na. Hindi ko na mabilang kung ilang beses akong nagising sa umaga na siya ang unang pumapasok sa isip ko. Si Mia, ang matalik kong kaibigan mula pagkabata, ang tanging taong hindi ko kayang mawala sa buhay ko. Ngunit nitong mga nakaraang araw, may kung anong bumabagabag sa akin. Parang may nagbago kay Mia at hindi ko maipaliwanag kung ano iyon. Lumipas ang mga linggo at mas naging malapit kami sa isa't isa. Madalas kaming magpunta sa aming paboritong parke, uupo sa ilalim ng malaking puno habang nagkukwentuhan tungkol sa mga pangarap at plano sa hinaharap. Ngunit sa kabila ng mga tawanan at masasayang sandali, nararamdaman kong may itinatago siya sa akin. Isang araw, habang naglalakad kami pauwi mula sa parke, bigla niyang hinawakan ang kamay ko. Hindi ko alam kung bakit, pero may kakaibang kuryenteng dumaloy sa katawan ko. Tumingin siya sa akin at sa kanyang mga mata ay may kirot at kaba. May sasabihin ako sa'yo, pero hindi ko alam kung paano. Sabi niya. Natigilan ako. Gusto kong malaman kung ano ang itinatago niya. Ngunit natatakot ako sa maaaring marinig. Ano yun, Mia? Alam mo naman na pwede mong sabihin sa akin ang kahit ano, di ba? Tanong ko, habang sinusubukan kong panatilihing kalmado ang boses ko. Huminga siya ng malalim at tumingin sa malayo. Punta tayo sa mansyon ng lolo mo, sabi niya bigla. Nabigla ako sa kanyang kahilingan. Ang mansyon ng lolo ko ay matagal nang walang tao. Simula nang pumanaw siya, hindi na kami bumalik doon. Ngunit sa kabila ng aking pag-aalinlangan, pumayag ako. Pagdating namin sa mansyon, ramdam ko ang bigat ng alaala. Pumasok kami at naramdaman ko ang lamig na tila ba umuukit sa aking balat. Tahimik kaming naglakad sa pasilyo hanggang sa makarating kami sa dating opisina ng lolo ko. Dito ko nalaman na may lihim na silid sa likod ng malaking bookshelf na madalas niyang binabanggit noon. Sinundan ko si Mia habang pinindot niya ang ilang mga libro na nagbukas sa pinto ng lihim na silid. Dahan-dahan itong bumukas at tumambad sa amin ang isang maliit na kuwartong puno
ng lumang kasangkapan at mga kahon. Sa isang sulok, may isang kahon na tila ba kanina pa naghihintay na buksan ko. Lumapit ako at binuksan ito. Ang laman nito ay mga sulat, larawan, at iba pang mga bagay na may kinalaman sa aming pamilya. Ngunit may isang bagay na nakakuha ng aking atensyon, isang lumang diary na tila pagmamay-ari ng lolo ko. Binuksan ko ito at nagsimulang magbasa. Habang binabasa ko ang bawat pahina, unti-unting lumilinaw ang koneksyon ng lahat. Ang lolo ko pala ay may lihim na relasyon sa isang babae na hindi namin kilala. Siya ang tunay na dahilan kung bakit nagkahiwalay ang aking mga lolo at lola. At sa bawat pahina ng diary, kitang-kita ang sakit at pagsisisi ng lolo ko. Ngunit ang pinakanakagugulat ay ang huling pahina. Doon ko natuklasan na ang babaeng iyon ay ang lola ni Mia. Biglang bumagsak ang mundo ko. Kaya pala, may mga pagkakataong tila may alam si Mia na hindi ko maintindihan. Kaya pala may mga oras na tila may bigat sa kanyang mga ngiti. Tiningnan ko si Mia na ngayon ay tahimik na umiiyak. Alam ko na matagal mo nang gustong malaman ang totoo, pero natakot akong sabihin sa'yo. Sabi niya habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Hindi ko alam kung paano mo ito tatanggapin. Sa kabila ng bigat ng revelasyon, naramdaman ko ang isang kakaibang kaluwagan. Alam kong ang nakaraan ng aming mga pamilya ay hindi dapat makaapekto sa amin. Ngunit ang pinaka-nakakagulat sa lahat ay ang huling linya ng sulat ng lolo ko. Ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa kung gaano kalayo ang ating narating, kundi kung paano natin hinarap ang bawat pagsubok ng magkasama. Hindi ko alam kung paano namin haharapin ni Mia ang bagong katotohanan ito. Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi ko siya bibitawan. At sa kabila ng lahat, alam kong may pag-asa pa rin na ang pagkakaibigang ito ay magbubunga ng mas malalim na pag-ibig na hindi ko inasahan. Pero habang papalapit kami sa pinto ng mansyon, narinig namin ang isang kaluskos mula sa likuran. May ibang tao sa loob ng mansyon at hindi namin alam kung sino iyon. Napatingin kami ni Mia sa isa't isa, puno ng kaba at tanong, sino ang nagmamatsyag sa amin? Minsan, sa tahimik na gabi, habang ang mga alon ng dagat ay marahang humahampas sa dalampasigan, naaalala ko ang mga alaala ng kabataan namin ni Mia. Siya ang matalik kong kaibigan mula pagkabata. Sa kabila ng maraming taon, nanatili kaming magkaagapay. Ngunit sa kabila ng lahat, may mga bagay na hindi ko pa rin nasasabi sa kanya. Ang huling tagpo namin ni Mia ay sa ilalim ng lumang puno ng mangga sa likod bahay ng kanyang lola. Doon kami palaging nagtatago noong bata pa kami. Naglalaro at nagkukwentuhan tungkol sa mga pangarap namin sa buhay. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang pakiramdam ko. Habang nakaupo kami sa ilalim ng lilim, binuksan ni Mia ang isang lumang kahon na puno ng mga litrato at alaala mula sa aming kabataan. Nagtawanan kami habang pinagmamasdan ang mga lumang litrato namin na may mga nakakatawang mukha at kakaibang pananamit. Ngunit sa ilalim ng lahat ng mga retrato, may isang maliit na sobre na agad na pumukaw sa aking pansin. Hindi ko maalala kung ano ito, sabi ni Mia habang iniaabot sa akin ang sobre. Sa tingin ko, isa ito sa mga liham na ginawa natin para sa isa't isa noon. Bumukas ang kahon ng mga alaala at agad akong binalot ng pag-aalinlangan at pag-asa. Binuksan ko ang sobre at nakita ko ang pamilyar na sulat kamay. Akin iyon. Sa loob ko'y may kaba, ngunit nagpatuloy ako sa pagbabasa. Dear Mia, ang simula ng sulat. Alam kong matagal mo nang hinihintay ito at sana hindi ka magalit. Pero gusto kong malaman mo na. Naputol ang aking pagbabasa nang biglang nagring ang telepono ni Mia. Isang tawag mula sa kanyang ina na nangangailangan ng kanyang atensyon. Agad siyang tumayo, iniwan ang liham sa aking mga kamay habang nagmamadaling
pumasok sa bahay. Naiwan akong mag-isa, hawak-hawak ang liham na tila isang bomba na nagbabantang sumabog sa aking mga kamay. Sa ilang sandali, nag-aalangan ako kung itutuloy ko pa ang pagbabasa o hahayaan na lamang na manatiling lihim ang laman nito. Ngunit ang pag-usisa ay tila isang apoy na hindi mapigilan. Nilakasan ko ang loob ko at itinuloy ang pagbasa. Gusto kong mamalaman mo na ikaw ang naging inspirasyon ko sa lahat ng bagay. Ang mga tawa mo, ang mga ngiti mo, ang mga simpleng bagay na ginagawa mo na palaging nagbibigay kulay sa aking mundo. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito, pero mahal kita, Mia. At kahit na hindi mo ako mahalin pabalik, masaya akong malaman na naging bahagi ka ng buhay ko. Nabigla ako sa aking sariling mga salita. Hindi ko matandaan kung kailan ko isinulat ang liham na ito, ngunit alam kong mula ito sa aking puso. Sa paglipas ng mga taon, natutunan kong itago ang aking damdamin sa ilalim ng maskara ng pagkakaibigan. Hindi ko inakalang darating ang araw na mahaharap ko ang katotohanan ng aking nararamdaman. Nang bumalik si Mia, ngiting-ngiti siya at tila walang kamalay-malay sa bagyong nagngangalit sa aking kalooban. "Pasensya na, kailangan lang ni Mama ng tulong," sabi niya habang umupo muli sa tabi ko. "Ano na nga ulit ang laman ng liham?" Tumigil ang oras. Alam kong ito na ang pagkakataon ko para sabihin ang lahat. Ngunit bago ko pa man masabi ang aking mga nais, narinig namin ang pagtunog ng isa pang notifikasyon mula sa kanyang telepono. Sa pagbasa niya nito, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. "May problema ba?" tanong ko. Pilit itinatago ang kaba sa aking boses. "Mukhang kailangan kong bumalik sa Maynila agad," sagot niya. May bahid ng pag-aalala sa kanyang mga mata. "May emergency si Papa." Agad kaming nag-ayos at sa loob-loob ko, natanim ang pag-aalala na baka hindi ko na muling makuha ang pagkakataong ito. Habang hatid ko siya sa terminal, hindi ko maiwasang isipin na baka ito na ang huling pagkakataon kong maipahayag ang tunay kong nararamdaman. Bago siya umalis, niyakap niya ako ng mahigpit. "Salamat! Lagi ka talagang nandyan!" bulong niya sa aking tainga. "Alam ko namang kahit anong mangyari, lagi kang magiging best friend ko." Habang pinapanood ko siyang papalayo, hindi ko maiwasang makaramdam ng kalungkutan. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong hindi pa ito ang katapusan ng aming kwento. Ako ang best friend niyang minahal habang buhay. At ngayon, isang lihim na lang ang kailangan kong ipagtapat. Hindi ko alam kung kailan o paano, pero sigurado akong darating ang tamang panahon. At sa sandaling iyon, umaasa akong magiging handa ako sa anumang maaaring mangyari. Ngunit sa ngayon, mananatiling lihim muna ang lahat. Minsan may mga bagay na mas pinipili mong huwag pag-usapan, kahit alam mong unti-unti na nitong kinakain ang katahimikan mo. Ganito ang pakiramdam ko habang nakaupo kami sa ilalim ng lumang puno ng mangga sa likod ng bahay ni Lara. Ang mga dahon nito'y tila nakikiramay sa bigat ng damdamin kung pilit kong ikinukubli. Sa kabila ng mga ngiti at tawa, naroon ang isang tanong na bumabagabag sa akin. Hanggang saan ang pagkakaibigan namin? Simula pagkabata, si Lara ang naging kanlungan ko sa lahat ng bagay. Sa mga araw na maulan, kung saan kami nagtatampisaw sa putikan, hanggang sa mga gabing tahimik kung saan kami nagkukwentuhan sa ilalim ng mga bituin. Ngunit habang lumilipas ang panahon, unti-unting nag-iba ang pagtingin ko sa kanya. Hindi ko alam kung paano nagsimula, pero ang simple niyang mga ngiti ay naging dahilan ng di maipaliwanag na saya sa puso ko. Ang mga mata niyang kumikislap tuwing siya'y masaya. Ang mga simpleng pag-aalaga niya sa akin, ang lahat ng ito'y parang musika na bumubuhay sa araw-araw ko. "Uy, ano ba't ang tahimik mo yata ngayon?" tanong ni Lara habang nilalaro ang mga damo sa tabi ng kanyang paa.
Ang tinig niya'y may halong pag-aalala, ngunit may kasamang saya na nagpalambot sa dibdib ko. Napansin ko ang alon ng kanyang buhok na sumasabay sa ihip ng hangin. Tumango ako, pilit nang ngumiti. Wala naman, iniisip ko lang, ang dami na nating pinagdaanan, no? Tumawa siya. Oo nga, naalala mo ba nung muntik na tayong mahulog sa tulay dahil sa kakulitan mo? Napangiti ako sa alaala. Pero sa likod ng ngiting iyon ay ang pag-asang sana'y may lakas ako ng loob na sabihin sa kanya ang tunay kong nararamdaman. Oo, pero salamat sa'yo at hinila mo ako palayo. Hinawakan niya ang kamay ko, isang simpleng galaw na nagpakalma sa magulong isip ko. Alam mo naman, lagi kitang sasamahan kahit saan. Ikaw ang best friend ko, di ba? At doon, sa ilalim ng punong iyon, nagkaroon ako ng munting pag-asa na baka may pagkakataon pa. Ngunit bago ko pa man masabi ang mga salitang matagal ko nang kinikimkim, biglang may tumawag kay Lara mula sa loob ng bahay. Sandali lang ha. Mukhang kailangan ako ni Mama. Paalam niya sa akin. Tumayo siya at tumakbo papunta sa loob. Naiwan akong nag-iisa sa ilalim ng puno. Habang pinagmamasdan ko ang kanyang papalayong katawan, biglang bumalik sa akin ang isang alaala. Ang araw na nagpasya akong hindi ko na siya iwan. Ang araw na iyon ay puno ng luha at sakit, ngunit sa gitna ng lahat, siya ang naging tanglaw ko sa kadiliman. Bakit nga ba hindi ko masabi sa kanya? Bakit ba ako natatakot? Marahil dahil sa takot na baka hindi niya ako maramdaman sa kaparehong paraan. O baka naman dahil sa takot na masira ang pagkakaibigan namin. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, alam ko sa puso ko na si Lara ang nais kong makasama habang buhay. Maya-maya pa'y bumalik siya. Bit-bit ang 2 tasa ng tsa. Para sa'yo, sabi niya sabay abot sa akin ng isa. Salamat, tugon ko sabay tanggap ng tasa. Ngunit sa likod ng mga salitang iyon, naroon ang nais kong iparating. Salamat sa lahat ng oras, sa lahat ng alaala, sa lahat ng pagmamahal na hindi mo alam na ibinibigay mo sa akin. Nagpatuloy ang usapan namin, puno ng tawanan at kwentuhan. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, alam kong hindi ko na kayang itago pa ang damdamin ko. Kailangan ko nang sabihin. Kailangan kong malaman kung may pag-asa. Sa gitna ng pagtawa namin, bigla kong naramdaman ang lakas ng loob. Lara, may sasabihin sana ako sa'yo. Simula ko. Ngunit bago ko pa man maituloy, lumapit sa amin si Marco, ang kaibigan namin mula sa kabilang bahay. Hey Lara, tara na, pupunta na tayo kina tita, di ba? Tanong ni Marco na tila may kasamang pananabik. Nakita ko ang saya sa mukha ni Lara nang marinig ang pangalan ni Marco. Ay oo nga pala, sorry nakalimutan ko. Tugon ni Lara sabay tingin sa akin. Samahan mo kami. Napatingin ako kay Marco na tila may sinasabi ang mga mata. Alam kong may namumuong espesyal sa kanilang dalawa, ngunit hindi ko alam kung saan ako lulugar sa sitwasyong iyon. At doon, sa ilalim ng punong mangga, kung saan nagsimula ang lahat, naramdaman kong nagbago na ang ihip ng hangin. Habang papalayo kami, alam kong may bahagi ng puso ko ang natutunang bumitaw. At sa likod ng lahat ng ito, sa gitna ng saya at sakit, alam kong kailangan kong maghintay sa tamang panahon. Sa tamang pagkakataon upang masabi ang lahat. Ngunit sa ngayon, ang tanong ay, paano kung ang pagkakataon ay hindi na dumating? Sa mga sandaling iyon habang nakaupo kami ni Mia sa paborito naming tambayan sa ilalim ng malaking puno sa parke, pakiramdam ko ay bumalik kami sa aming kabataan. Ilang taon na rin ang lumipas mula nang una kaming maglaro dito, nagtatakbuhan, nagtatawanan, at nagkukwentuhan ng aming mga pangarap. Ngunit ngayong nasa kolehiyo na kami, tila mas komplikado na ang buhay. Gayunpaman, ang aming pagkakaibigan ay nananatiling matibay, kahit na may mga bagay na hindi nasasabi. Naalala mo ba nung nahulog ka mula sa punong ito?
Tanong ni Mia, habang nakangiti at sinasalampak ang mga tuhod niya. Natawa ako. Alalahanin niyang araw na yon. Oo, yun ang araw na natutunan ko kung gaano kahalaga ang pagiging maingat. Sagot ko habang iniiling ang ulo ko. Tila naaalala ang sakit ng pagkakahulog. At yun din ang araw na natutunan kong nandyan ka palagi para sa akin, kahit na sa mga pagkakamali ko. Tumahimik siya sandali. Tila iniisip ang mga sumunod na sasabihin. Alam mo, kahit ano pa man ang mangyari, nandito lang ako, sabi ni Mia habang nakatingin sa akin ng seryoso. Ayokong magbago ang lahat, kahit na anong mangyari sa atin sa hinaharap. May kung anong kumislap sa kanyang mga mata na hindi ko mawari. Para bang may gusto siyang sabihin, ngunit hindi niya magawa. At sa kabila ng lahat ng mga palihim na sulyap, mga di nakikitang nangiti, may isang bagay na tila nagbabago sa pagitan namin. Isang bagay na hindi ko pa rin maipaliwanag. Sa pagkakataong iyon, napansin kong may kinuha siyang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. May ibibigay ako sa'yo, sabi niya, sabay abot sa akin ng maliit na kahon. Matagal ko na itong gustong ibigay, ngunit ngayon ko lang nahanap ang tamang oras. Binuksan ko ito at nakita ang isang simpleng kwintat na may pendant na hugis bituin. Mia, napakaganda nito, sabi ko habang tinitingnan ito ng mabuti. Hindi mo kailangang mag-abala. Hindi ito abala, sagot niya na may nangiti. Gusto ko lang na may simbolo ka ng pagkakaibigan natin, kahit saan ka man makarating. Napatingin ako sa kanya, at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng mga hindi nasasambit na salita. Akala ko'y sapat na ang pagkakaibigan namin. Ngunit bakit parang may kulang? Sa bawat ngiti niya, sa bawat haplos ng hangin sa pagitan namin, may mga tanong na bumabalot sa isip ko. Habang isinusukbit ko ang kwinta sa aking leeg, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila nagbabadya ng paparating na ulan. Salamat, Mia, sabi ko. Ngunit hindi ko naidugtong ang para sa lahat. Para sa lahat ng sandali, para sa lahat ng alaala, para sa lahat ng hindi ko masabi. Nagsimula nang bumagsak ang mga patak ng ulan, kaya't mabilis kaming tumakbo patungo sa lilim ng gazebo. Pareho kaming basang-basa, ngunit hindi namin alintana. Tumatawa si Mia habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos, at sa gitna ng kanyang halakhak, tila may nakita akong isang bagong liwanag sa kanyang mga mata. Sabi ko na sa'yo, dapat nagdala ka ng payong, biro niya habang pinipiga ang kanyang buhok. Baka kasi mas gusto kong mabasa kasama ka, sagot ko na may ngiti. At sa saglit na yun, tila may nagbago sa pagitan namin. Isang pagbabago na hindi ko pa rin mahanap ang tamang salita para ilarawan. Nagpatuloy kami sa pagtawa, ngunit sa kabila ng saya, may isang bagay na bumabagabag sa akin. Isang tanong na hindi ko matanggal sa isipan ko. Ano ang mangyayari kung higit pa sa pagkakaibigan ang nararamdaman ko para kay Mia? Bago ko pa man matanong ang sarili ko, biglang may lumapit na estranghero sa amin, basang-basa rin sa ulan. Pasensya na, pero may mga nalaglag ba kayong gamit? Tanong niya habang iniaabot ang isang panyo. Agad kong nakilala ang panyong iyon. Iyon ang paborito ni Mia, na may burda pa ng kanyang pangalan. Ngunit alam kong kanina pa ay nasa kanya iyon. Pagkakuha ni Mia sa panyo, tila may pagkabigla sa kanyang muka. Salamat! Sabi niya sa estranghero, ngunit may halong pag-aalala ang kanyang boses. Habang papalayo ang estranghero, natamaan ako ng isang kakaibang pakiramdam. Parang may kulang sa kwento, at hindi ko alam kung ano yun. Hindi ko alam kung bakit parang may misteryong bumabalot sa panyo ni Mia. Ngunit isang bagay ang sigurado, may mga lihim pang nakatago sa pagitan namin. At nararamdaman kong malapit ko nang matuklasan ito. Sa pagkakataong iyon,
Habang patuloy ang pagbuhos ng ulan, natapos ang araw na iyon na may bagong tanong sa aking isipan. Ano ang katotohanan sa likod ng panyong iyon? At paano nito mababago ang lahat ng meron kami ni Mia? Simula noong mga bata pa kami, lagi kaming magkasama ni Luna. Siya ang tipo ng tao na hindi mo inaasahang magiging kaibigan mo habang buhay. Ngunit sa bawat sandali na magkasama kami, tila may mahiwagang puwersa na nagtutulak sa amin sa isa't isa. Ngayon, habang naglalakad kami sa kahabaan ng paborito naming park na puno ng mga alaala, nararamdaman ko ang pagbabago sa hangin. Natutuwa ako na nandito ka, sabi ni Luna habang pinagmamasdan ang mga dahon na unti-unting nalalagas mula sa mga puno. Alam mo, iba ang pakiramdam kapag magkasama tayo. Nagkangitian kami at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang kilig na hindi ko maipaliwanag. Parang may sinasabi ito na hindi niya kayang ibulalas. Sa loob ng maraming taon, ang pagkakaibigan namin ay naging pundasyon ng aking buhay. Naglalakad kami sa ilalim ng mga anino ng mga punong matagal na naming kilala. Ngunit sa araw na ito, ang mga anino ay tila may lihim na itinatago. Naalala mo pa ba nung itinayo natin ang maliit na bahay-bahayan dito? Tanong ko. Pilit na binabalik ang mga masasayang alaala ng aming kabataan. Oo naman, sagot niya habang tumatawa. Iyon ang pinakapaborito kong tag-init. Ikaw ang arkitekto at ako ang designer. Ang alaala ng mga araw na iyon ay nagbigay ng init sa aking puso. Pero ngayon, may nararamdaman akong kakaiba. May sumasagi sa isip ko, isang tanong na matagal ko nang iniwasang itanong. Subalit, sa bawat hakbang na papalapit kami sa paborito naming tambayan, lalo itong lumalakas. Habang paupo kami sa bangko kung saan kami madalas magpahinga, napansin kong tahimik siya, tila may iniisip na malalim. Ang mga mata ni Luna ay puno ng damdamin, isang damdamin na ngayon ko lang naramdaman mula sa kanya. Luna, may sasabihin ako, sabi ko. Hindi na kayang pigilan ang sarili ko. Alam kong matagal na tayong magkaibigan, pero hindi ko na kayang itago pa ito. Tumigil siya sa pagtingin sa malayo at tumingin sa akin ng diretso. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, ngunit may halong pag-asa. Ano yon, Sam? Tanong niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng emosyon. Pangarap ko na isang araw, hindi na lang tayo basta magkaibigan, sagot ko. Matagal ko na itong nararamdaman, Luna. Mahal kita. Sa kanyang ngangiti, naramdaman kong parang nawala ang lahat ng takot ko. Ngunit bago pa man siya makasagot, may biglang tumawag sa kanya mula sa malayo. Isang lalaki, pamilyar ang mukha. Ngunit hindi ko agad maalala kung sino. Luna! Luna! Sigaw ng lalaki habang papalapit sa amin. Nakita kong nagbago ang ekspresyon ni Luna mula sa pagkagulat tungo sa isang ngiti na puno ng kilig at saya. Naramdaman kong may kakaibang kirot sa puso ko habang pinagmamasdan ko silang nagyakap. Sam, si Alex pala, sabi ni Luna habang nakatingin sa akin. Galing siya sa ibang bansa at hindi ko inaasahan na susurpresahin niya ako ngayon. Si Alex ang dating kaklase namin na lumipat sa ibang bansa. Matagal na kaming walang balita sa kanya, ngunit alam kong naging malapit sila ni Luna bago siya umalis. Hi Sam! Kamusta? Bati ni Alex habang nakikipagkamay sa akin. Matagal na rin simula nung huli tayong nagkita. Ngumiti ako, pilit na itinatago ang konting sakit na nararamdaman ko. Oo nga, Alex! Kamusta ang buhay abroad? Habang nag-uusap kami, nakita ko sa mga mata ni Luna ang isang ningning na matagal ko nang hindi nakikita. Ang pagkikita nilang dalawa ay tila may kakaibang dalang damdamin, isang damdamin na hindi ko maipaliwanag. Habang nag-uusap kami, ang mga mata ni Luna ay tila lumilipad sa bawat salita ni Alex. Sam, kailangan nating magkita-kita ulit, sabi ni Alex. Alam mo,
Marami tayong dapat pag-usapan at balikan. Sa puntong iyon, naramdaman kong may pagbabago sa hangin. Ang damdamin ko kay Luna ay tila nawala sa isang iglap. May bahagi ng pagkatao ko na nanghihinayang. Ngunit may bahagi rin na nagsasabing, kailangan ko itong tanggapin. Habang naglalakad kami pauwi, ang mga tanong sa isip ko ay tila walang kasagutan. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang bigat ng hindi ko maipaliwanag na damdamin. Subalit bago kami tuluyang maghiwalay ng landas, nagsalita si Luna, isang pangungusap na hindi ko inaasahan. Sam, may isang bagay akong hindi mo pa alam. Sabi niya, ang boses ay puno ng ibig sabihin. Si Alex? Siya ang dahilan kung bakit ako bumalik dito. Pero hindi dahil sa dahilan na iniisip mo. Bago ko pa man siya matanong, naglakad siya palayo. Iniwan akong puno ng tanong. Sa sandaling iyon, ang park na dati naming kanlungan ay tila naging isang lugar ng misteryo at pag-aalinlangan. Sa kabila ng mga nangyari, alam kong may bagay na dapat pa akong malaman, ngunit kailangan kong maghintay upang maipaliwanag ang lahat. Minsan, sa buhay ko, naiisip kong ang mga alaala ay tila mga lumang litrato na natutulog sa kahon. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may kakaibang kiliti sa aking tiyan sa tuwing naaalala ko ang mga sandali namin ni Mia. Siya ang matalik kong kaibigan mula pagkabata. Kasama ko siya sa lahat ng aking tagumpay at pagkatalo, sa bawat pag-iyak at pagngiti. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang lihim akong itinatago. Isang lihim na hindi ko alam kung kailan ko pa aminin sa kanya. Umaga yun ng Sabado, at gaya ng nakasanayan, nagkita kami ni Mia sa aming paboritong kapehan sa kanto ng bayan. Sa loob ng maraming taon, lagi kaming may oras para sa isa't isa. Kahit gaano pa kami kaabala sa kanikanyang buhay, hindi namin pinapalampas ang mga Sabadong iyon. Pagpasok ko sa kafe, agad ko siyang nakita sa dulo ng silid, nakaupo sa tabi ng bintana na madalas niyang pinipili. Nakangiti siya. Nagbabasa ng isang librong tila marami nang napagdaanan, sa dami ng tupi sa mga pahina nito. Lumapit ako at umupo sa harap niya. "Good morning, Mia!" Bati ko. "Good morning, Alex! Mukhang napakasarap ng tulog mo ah," sagot niya, sabay tawa. May kakaibang liwanag sa kanyang mga mata na palaging nagpapakalma sa akin. Habang umiinom kami ng kape, pinag-usapan namin ang mga karaniwang bagay, trabaho, pamilya, mga plano sa buhay. Ngunit sa likod ng mga usapang iyon, nararamdaman ko ang hindi maipaliwanag na kaba sa aking dibdib. Alam ko na kailangan ko nang sabihin sa kanya ang katotohanan. Pero paano? Paano ko sisimulan ang pag-amin ng isang bagay na matagal ko nang kinikimkim? Bago pa ako tuluyang makahanap ng lakas ng loob, bigla niyang tinanong, "Alex, naisip mo na ba kung ano ang ginagawa mo sa susunod na taon?" Nagulat ako sa tanong niya. Hindi ko alam kung sinasadya ba niyang i-redirect ang usapan o talagang mayroon siyang gusto iparating. Sa totoo lang, hindi pa. Medyo naguguluhan pa rin ako sa mga gusto kong mangyari, sagot ko. Pilit na nagtatago ng katotohanang siya ang laman ng mga plano ko. "Alam mo, may isang bagay akong gustong sabihin sa'yo," sabi niya, medyo nag-aalangan. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ano kaya ang sasabihin niya? "Alex, alam mo, minsan naiisip ko kung bakit hindi natin subukang palalimin pa ang relasyon natin," patuloy niya. Napatigil ako, hindi makapaniwala sa narinig. "Mia, anong ibig mong sabihin?" tanong ko. Nag-aalala na baka hindi ko na maibalik ang mga salitang narinig ko. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan, pero Alex, mahal kita. Hindi lang bilang matalik na kaibigan, kundi higit pa. Matagal ko nang nararamdaman ito, pero natakot ako na baka masira ang pagkakaibigan natin. Pag-amin niya,
Halatang naglalaban ang takot at pag-asa sa kanyang mga mata. Nang maproseso ko ang lahat ng sinabi niya, para akong nabunutan ng tinik. Ang nararamdaman ko sa kanya ay hindi lang pala isang pagnanasa na mag-isa kong nararamdaman sa loob ng mahabang panahon. Mahal din pala niya ako. Mia, hindi mo alam kung gaano ko itinatago ang nararamdaman kong ito. Mahal din kita. Mahal na mahal. Sagot ko. Habang ang mga mata ko ay puno ng emosyon. Parang mundo naming dalawa ay biglang tumigil sa pag-ikot. Ngunit bago pa kami tuluyang magyakap, biglang dumating si Daniel, ang bagong kasamahan ni Mia sa trabaho, at kitang-kita ko ang pag-aalala sa kanyang muka. Mia, kailangan mo nang pumunta sa ospital. Si Lola, naaksidente siya kanina. Sabi niya, halos hindi makahinga sa takot. Biglang bumagsak ang mundo na akala ko'y bumuo sa amin ni Mia. Nagmadali kaming tumayo at naglakad palabas ng kafe. Ang aming mga pangarap at pag-amin ay tila natabunan ng biglaang pangyayari. Habang nasa sasakyan kami, hindi ko maalis sa isip ang tanong. Ano ang mangyayari sa amin ni Mia ngayon? Sa likod ng kaba at takot, para kay Lola, naroon din ang pag-asang hindi pa huli ang lahat para sa amin. Ngunit ang oras ay tila nagmamadali at hindi ko alam kung kailan muli naming matutuloy ang naudlot na pag-ibig. Sa kabila ng lahat, nanatili ang pag-asa sa aking puso. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa susunod, pero isa lang ang sigurado. Hindi ko hahayaang maglaho ang pag-ibig na matagal kong hinintay.